So, good evening po sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat, saan man tayo nandoon. Gabi pa rin tayo. Sa, yung iba, umaga, araw na. So, yan, nakakamiss lang na makita kayo, kaya gusto kong Zoom kung hanggat maaari, sana. Para this way nakikita ko kahit isa lang. Kasi dito wala talaga akong nakikita eh. Ang, nandito ako dito pa rin ako, dun sa accommodation ng church. Ah, may 3 hektarya ito. Dalawa lang kaming nakatira. Tatlo pala. Yung dalawang mag-asawa, si Pastor Fred, Sister Ivy, nandun sila sa harapan. Yun yung bahay nila. Ako nasa likod. Kaya, yun, wala talagang ano rito. Walang iba. So, okay lang naman kasi wala kang naririnig. Malamig. Pero yun, maganda sana kung nakikita yung mga kausap. Pag araw naman dito, um, meron namang mga tao, may mga nagmi-meeting dito sa mga buildings sa taas. Kanina may nag-meeting dito, yung mga kakanta sa Sunday, nag-practice sila buong araw. Nagpo-practice yung mga, kasi ano eh, matatanda na sila eh. Yung worship team dito, matatanda na. Okay, yung pinakabata si Michael, pero at Ronald. Kaya lang yung pianista, si Sister Louise, magaling sa magpiano, nakakabasa siya ng notes. Kaya lang kailangan niyang pag-aralan yung kapag hindi 1970s, 60s below yung tugtugan. Kaya kinakailangan niyang pag-aralan. So nandito sila matagal. Kanina ding gabi, meron ding nag-meeting sa isang building dito sa taas ko. Mga ano naman, mga diabetics union, parang ganun. So merong isang sister na merong diabetes. Tapos may mga kakilala din siya. So, yun, nagmi-meeting sila dito. Tinatawag nila ako, tara, kain tayo kasi dinner yun eh. Siyempre, diabetic yun, di ba? Walang lasa yung mga pagkain nila. Walang mga matatanda na sila eh. So, meron naman nakikita mga tao. So, okay. Okay. Um, yun. So, yun lang po yung yung bago. Um, Ganun din, ganun pa din yung simbahan. Kinakailangan pa din siya ng rebuilding. Yung mga tao sa loob, hindi pa sila ganun ka, ano, ka-healed. Okay, so, w- when I say rebuilding, yun, kinakailangan nilang ma-heal sa emotions nila. Kasi, di ba yung mga magkakaibigan, ng ilang mga dekada, hindi na sila magkakaibigan. Hindi naman sa hindi na sila magkakaibigan. Pero hindi na iisa yung churches na pinupuntahan nila. So, naapektuhan sila ng malaki, eh, mga matatanda na sila eh. So, very sensitive sila emotionally. Um, so, yun yung inaayos at yung makabalik sa movement ng, ng simbahan. Nang ibig sabihin, siyempre, yung sa witnessing sana o sa relationship with other people in the church, ganyan. So, maraming naapektuhan, hindi lamang in terms of yung yung simbahan in general, kundi personal yung mga tao. At yun, yung iba talagang parang nag-surface yung mga nila eh, na-expose yung kanilang mga weaknesses, na-expose yung kanilang mga emotional sensitivities, o kaya naman um, yung mga issues ng mga tao naglalabasan, ah, laban sa isa't isa, o kaya naman kung sakali laban sa sa leadership. So, madaming sa atin na nakaranas nung mga splits, di ba, ng mga division in the past. Yun, parang ganun dito sa ngayon. So medyo medyo maalimbukay ang kapayapaan. Hindi siya kalmado. At yun, sabi ko kay Pastor Fred kanina, nag-usap kami kanina umaga. Sabi ko, give me something to do.
pumunta ako dito para gumawa ng gagawin ko rito. Hindi ako pwedeng nandito lang. So, kaya lang, ang nakakausap ko naman yung mga tao. Nung nakaraan, mayroon kaming mga usap-usap na personal. Pag-pray nyo yung mga kapatid dito kasi hindi, yung iba mukhang hindi sila solved sa kung ano man yung mga direksyon ng simbahan, mga ganyan. So sila yung mga naiwan dito pero ganun sila mag-isip. So naglilitawan yung kanilang entitlements, naglilitawan yung kanilang mga mga ayaw at mga gusto, tapos inaano nila yung gusto nilang i-impose yung mga bagay na to sa kahit sa leadership o kaya kahit sa mga members ng simbahan. So may mga ganun na naglilitawan at yun, masyado silang straightforward. Okay. Very open, transparent, frank. Na minsan hindi mo alam kung ano to, sinasabi ba niya ito o dahil gusto niya maging open or nagko-complain or nag-gossip, etc. etc. So, kasi tayo parang ano hindi tayo sanay. So anyways, uh, yun yung mga kalagayan dito. So, pray nyo kami, pray nyo pa rin palagi yung simbahan din dyan, pinagpipray ko, yung kalagayan ninyo. Kasi mas marami akong time ngayon na, na pag-isipan yung mga bagay-bagay. Lalong-lalo na um, yung kalagayan nila dito compared sa kalagayan natin. Naturally, paradise dito. Okay? Marami silang kung ano-ano at sobra-sobra. Kaya lang, spiritually, yung kalagayan ng simbahan dito ngayon, hindi. Okay, compared sa atin. Um, yun, kaya, siyempre, nasanay ako na close yung fellowship. Nasanay ako na yung mga tao, nakakausap. Ay, humihingi ng link yung isang kapatid. Wait lang po ah. Wala bang link? Humihingi si Dean Solomon. Nasa Facebook mo po yan, sa Messenger mo, sinend ko kanina. Oo nga, sinend ko rin sa kanila eh. Paano ko kaya sasad sa kanya? Hindi, i-send ko na ko yan. Sabi na lang ako sa Messenger ng request. Ayan. Okay na, nasend ko na. So anyways, so habang tinitingnan mo yung mga kalagayan, yung ang nakikita ko parang madami silang napabayaan dito. Parang ano sila, naging ano lang sila, naging lugar lang sila napuntahan dahil nandito yung mga friends. Meron akong kausap nung Sunday na sinasabi, gusto ko dun sa kabila kasi nandun yung mga kaibigan ko. So sabi ko, paano yung doctrine, paano so ang sinasabi niya, pero paano naman yung ako? Paano ako magiging masaya, ganyan. Sabi ko itong mga taong ito na nakikita mo dito, kung tama sila doctrinally, baka pupunta sila sa Kingdom of God. Gusto mo ba pumunta sa Kingdom of God? Sabi niya, oo. O di sila yung makikita mo sa Kingdom of God. Yung mga friends mo, okay, paano kapag hindi hindi sila makapunta? Di paano yun? Lalabas ka kapag nasa Kingdom of God ka, hanapin mo sila palabas. So, may danger na gano'n na matagal ka na sa church o tumagal ka sa simbahan. Pero ang nagpapanatili sa iyo doon ay mga natural na mga bagay. Yun, ganun, relationship sa mga tao. Very basic yan. Kailangan nating i-hone, i-forge yung relationships natin kasi ah, second sa doctrine yan na mahalaga. Kapag naghahanap ka ng church, di ba? Dapat tama yung doctrine at yung sana meron kang sense of belongingness, di ba? Meron kang connection, di ba, sa mga tao. May family spirit kung sakali. Um, Dito parang ganun na ano nila yon.
meron silang ganun. Or pwede kong sabihin na hindi sa lahat. Parang meron silang mga grupo-grupo dito na ang pakiramdam talaga nila mga ano sila, mga family sila. Kaya lang, with regards to sa mga doctrines na etc. wala na. Tapos, yun, mapapansin mo dito na mm, parang nangyari lahat yung mga bagay-bagay kasi dahil masyado silang close, wala nang nagko-correct. Hindi mo sila kino-correct kasi close mo eh. Walang kasi kaya 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 ako pinag-isipan tong talk na to, godly training or ah, yung church discipline, di ba? So, hindi lang naman tayo na-filled ng Holy Spirit tapos wala, di ba? Alam na nating lahat, yung paglalakad, yung pag-uugali, yung mga responses, di ba? Um, Minsan may mga ugali pa tayo na galing sa labas, galing sa unsaved na buhay natin. At pwedeng carry over yan. Okay, yung mga sensitivities na sobra, hypersensitivity or insensitivity naman sa kabila. 'Di ba? So, yung iba super super sensitive sila, yung iba naman wala. 'Di ba? Walang pakialam, ano bang tawag doon? Um, mga ano sila, yung hinirohang bakal yung tawag sa ano sa sa Timothy, 'di ba? Yung ano sila, yun basta yun. Ah, insensitive, wala silang empathy, parang gano'n. So, uh, dito kapag ka masyado yung closeness, na dapat meron tayong ganong closeness. Pero yung balance nun is, okay, kapag may mali, mali pa rin siya. Kinakailangan pa rin na ano ka, mag-stand up ka sa tama. So, yung godly training is about paano natin gagawing disiplinado yung mga sarili natin. Well, sa discipleship nangyayari yan. Kaya nga, ang paglalakad natin after nating masave, pwede natin sabihin, after nating mabaptize, mabaptize sa water, sa spirit, mag-speaking in tongues, nagsimula na yung buhay, nagsimula na rin yung discipleship. At dinidisiplina na tayo, di ba? Ah, Meron na tayong mga bagay-bagay na kinakailangan iwanan. May mga bagay-bagay na hindi mo alam dati na kinakailangan mo nang gawin. Kasi nire-require siya. ah, None other than the Lord Himself, di ba? Para sa atin. Para sa pagpapatuloy natin sa buhay, sa kaligtasan. So, at yung kapag sinabing church discipline, not necessarily yung iko-correct ka, i-rebuke ka, o kaya naman to the point na ititiwalag ka, di ba? Pwedeng mangyari lahat yung mga bagay na yan. Pero ang ibig sabihin lang ng church discipline is, mabuhay tayo ayon dun sa correct measures of uh, of life, di ba? Na ginugusto ng Panginoon sa atin. Um, bilang kabahagi ng kanyang Christian family or Christian community. So, hindi mo kinakailangan na hindi kinakailangan na ang church discipline lang ay yung mag-correct ka, mag-rebuke ka, magtanggal, di ba? Kundi ang church discipline, yun mismo yung ginagawa mo na tama. Yun mismo yung paglalakad na dapat. Yun yung mabuti, di ba, na dapat paglalakad na meron tayo. We can call that walking in the Spirit, di ba? We can call that doing the will of God. We can call that obedience to God, etc., etc. So, that in itself ay church discipline or yung disiplina ng simbahan kung sakali as a disciple, 'di ba ng Panginoon. So, mahalaga siya dito sa ating discussion kasi una, ginagawa niya na maglakad tayo ng maayos. Pangalawa, kapag mali yung paglalakad natin, malalaman natin yung tamang paglalakad. Alam na natin yung tamang paglalakad. Makakabalik tayo doon, marirestore tayo. 'Di ba? Kapag yung sinner, marirestore siya. Kung sakali, may babalik siya. Mapuproteksyonan nito yung integridad ng simbahan kasi yung testimony natin. 'Di ba? Madalas yun yung kini-question ng mga tao eh. Madaling magsabi, madaling magkwento, madaling mangaral, magpatotoo. Pero sa mga nakakakilala sa atin, mas higit yung kanilang ginugustong makita, 'di ba? Yung pruweba ng sinasabi mo, 'di ba? Ng mensahe na sinasabi mo. So, hindi lamang integridad
at kredibilidad yung nakataya, kundi yung witness na natin eventually at salvation na ng mga tao. So, napakahalaga yung paglalakad ng maayos. Napakahalaga na alam natin yung mga basihan ah, ng tamang paglalakad at kapag namali, paano natin ikukorek yung isa't isa, 'di ba? At gagawin ba natin o hindi? Okay, so bakit natin ginagawa? Kasi reflection ito ng kalooban ni God na nangyayari sa atin. Concern si God sa ating kabanalan, concern siya sa ating kaligtasan, concern siya sa ating ministry, sa ating witness. 'Di ba? So, yan yung kanyang inaayos. Ah, pero lalabas yan sa ating maturity, lalabas yan sa ating pag-grow sa ating paglalakad. So, yan yung church discipline as an introduction. So, yung health ng simbahan, ginagawa niya na sigurado. At kapag sinabi kong health ng simbahan, ang ibig sabihin nun ay ah, hindi lang tayo nasa simbahan, kundi naglalakad tayo ng maayos. Okay, naglalakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban, sa mabuti, sa matuwid, sa tama na kalooban ng Panginoon. Um, Kinokontrol natin yung mga sarili natin sa paglalakad. Okay, na hindi lumakad sa kaliwa, lumakad sa kanan, kundi diretso lang. Kasi um, merong ginagawa yung kasalanan sa atin eventually kahit sa kabuuan kung sakali. So, ah, merong isang kalagayan sa First Corinthians chapter 5 na merong isang tao doon na gumagawa ng sin. Gumagawa siya ng kasalanan. Tapos, alam ng simbahan, tapos wala silang ginagawa. Okay, yun yung ginawa, yun yung nangyayari sa kanila. So, nung nalaman natin ni Apostle Paul, meron siyang isang bagay na sinabi na mahalaga. Pwede niyong basahin yung First Corinthians 5, makikita niyo doon kasi nandun yung pagtitiwalag, by the way. Pero hindi lamang yun yung mga verses or chapter ng Bible na nagsasabi ng tungkol sa excommunication. Meron din sa ibang lugar. Pero pag sinabing excommunication, hindi ito yung first step na gagawin. Okay? Ito yung pinaka-last. Ang nangyari kasi dito is pinabayaan nila eh. Siguro kaibigan nila, siguro mahalaga sa kanila, okay? O kaya naman wala silang pakialam kasi mayroon silang ibang mga mas mahalagang ginagawa o kaya naman mayroong ibang mas mahalaga sa kanila kaysa kapakanan ng kanilang kapatid. So, nagpatuloy yung sin nitong tao na to. Walang nag-correct. At yung simbahan sa palagay niya okay lang siya. Dito, nire-rebuke na ni Apostle Paul yung buong simbahan, hindi na lang isa na nakakaalam. So, yung point is, hindi dahil kaibigan natin sila o kaibigan natin yung mga tao ay hindi na natin sila i-correct. Actually, kung kaibigan mo sila at mahal mo sila, kapag kinakailangan nila ng correction, correct them. Kung hindi mo kayang i-correct, i-refer mo sa pastor, i-refer mo sa mga brothers, sisters na natutulong sa iyo para makorek sila. Kasi open rebuke is better than secret love. Ito yung sinasabi ng Proverbs. So kung mahal na mahal mo yung mga tao, pero kasi dahil mahal ko, ayoko na lang siyang i-correct kasi baka ma-offend. So kapag na-offend siya, ayoko na nasasaktan siya. Yan ay mali na pagturing, mali na pagmamahal. Hindi yan yung love ni God. Kasi ang love ni God nagko-correct. Okay, so yung love na meron tayo is carnal, hindi siya makatao lang, nandun sa level ng makatao at hindi siya yung hagape na kung sakali, di ba na meron tayo. Kapag dahil sa Holy Spirit, kapag nagpatuloy yung mali, kapag nagpatuloy yung kapatid, eventually unti-unti yan, maapektuhan yung mga tao. Okay, sa paligid niya, eventually pag nalaman, may iskandalo yung mga tao sa paligid, o kaya naman, maapektuhan yung fellowship, yung relationship. So, merong sinabi dito si Paul sa 1 Corinthians 5 verse 6, sinabi niya dito, tungkol sa kalagayan na ganyan. Sabi niya dito, your boasting is not good. Okay, so you think you are good kasi meron kayong fellowship, meron kayong worship, meron kayong church, di ba, na pinupuntahan. Pero dahil meron kayong alam na mali at hindi nyo kinukorek, your boasting is not good, sabi niya. Okay? Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? A little yeast, sabi niya, na ilalagay mo dun sa limpak ng dough, gagawin niya na rise yung dough. Ibig sabihin yung tinapay ay aalsa dahil sa yeast. So yun yung ginagawa niya sa
sa inyo, sa church. Yun yung ginagawa niya sa inyo na nakakaalam, sabi niya dito. Naaapekto niya yung lahat. Okay? Ginagawa niyang, imbis na maglakad sa simplicity, sa humility, naglalakad siya sa pride. Yung, yung mga tao na ito. Na sa palagay nila okay lang sila pero hindi. Hindi sila yung gumawa, pero alam nila yung kalagayan, tapos pinabayaan nila yung kalagayan. Sabi niya sa verse 7, cleanse out, linisin ninyo the old leaven that you may be a new lump. Pwede, tanggalin siya. So, yung nangyari dito, merong excommunication na ginawa. Okay, kasi hindi ginagawa ng paraan kung sakali. Okay, so nangyayari yan kasi ito yung pinakahuli na pwede mong gawin. Kapag nagkaroon na ng issue, nagkaroon na ng naapekto na yung iba dahil sa kasalanan ng mga tao sa loob ng simbahan. Huwag nating sabihin na dahil may Holy Spirit na tayo, huwag nating sabihin dahil matatagal na tayo, huwag nating sabihin na ang dami na ginawa ni Lord sa akin o marami na akong ginawa sa Panginoon for His glory, for His kingdom, na hindi tayo papalya, na hindi na tayo papalpak. Huwag. Okay, para palagi tayong magpakumbaba. Palagi tayong mag-pray, palagi tayong gumusto na na maglakad ng maayos. Hindi tayo matatakot na para bang ano tayo may phobia na tayo na na ano na ah, hindi na tayo mapanatag, hindi na tayo mapakali. Hindi naman ganoon. Pero yung meron tayong reverential fear na tinatawag. Okay, dahil we respect God too much, we honor God too much na natatakot tayo na magkamali. Okay, na natingnan niya tayo or mag-ano siya, makipag-relate siya sa atin in another way. Okay. Makita natin na siya yung buhay natin, makita natin na siya yung pinakamahalaga sa atin. Na without God, okay, walang kapalit si God sa buhay natin. Wala. Walang kapalit yung si Jesus sa buhay natin yung sakali. So sabi niya dito, pwede kayong maging malinis ulit for Christ our Passover Lamb has been sacrificed. So, linisin natin yung mga sarili natin. Lapit tayo kay Christ, di ba? Siya yung ating Passover, siya yung sacrifice ng sin natin. So, imagine yung buong church dito, nagkasala sila dahil dito sa hindi nila, kasi siguro, busy-busy sila sa kanilang mga kalagayan lang. Eh. So, I want to remind us all sa simbahan. Okay, kasi dito ganito din yung nangyari. Na hindi na nila pinansin yung mahalaga. Hindi na nila nakikita na mahalaga pala yung doctrine, mahalaga pala yung mag-speaking in tongues, mahalaga pala yung ma-filled ka ng Holy Spirit. Di ba? Parang meron ng mas nauna doon ah, kaysa sa ano, meron na sa palagay nila na mas nauna at mas mahalaga. So, protection na natin yung kawan by walking uprightly. Okay? By deciding to choose what is right. By deciding to choose what is correct doctrine. Okay? What is correct way of life. Okay? By choosing to do that personally, ay napoproteksyonan mo yung flock. Okay? Nagkakaroon ng sabihin natin, kasi yung yeast na sinasabi or leaven ay sinisimbolo ng sin. So yan yung yan yung kumakalat at yan yung nakakaapekto. Pero alam mo ba na mas nakakaapekto ang liwanag kaysa dilim? Mas napapansin yan sa gitna ng kadiliman kahit konti lang na spark. Nakikita yan. Okay? So kung mabilis kumalat at nakakahawa yung ah, yung sin, yung insensitivities or hypersensitivities ng flesh, kung sakali lang, mas gawin nating makahawa yung righteousness. Gawin natin na uso, bida, trending, di ba? Viral yung righteousness, kung sakali. Diba yun yung gawin natin sa church. At by doing that, we protect the flock. We protect the church, yung health ng simbahan. Okay, so sa Hebrews 12 verse 15, Hebrews 12 verse 15, see to it that no one fails to obtain the grace of God. See to it that no one fails to obtain the grace of God. So tayong lahat ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Pero sabi niya, siguraduhin nang walang sino man na hindi makakuha ng biyaya ng Diyos. And Paul was talking to the church here. So,
Bakit sinasabi niya na siguraduhin na walang hindi makakuha ng biyaya ng God, ay save na sila by the grace of God. So, pwede pa lang nandun ka sa loob ng simbahan, pero hindi ka na nakakapit sa biyaya ng Panginoon. That no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. So sabi niya dito, na walang ugat ng kapaitan, di ba, na pwedeng tumubo, tapos magkukos siya ng trouble, ng problema. Okay? At kasi kapag nagkaroon ng ano ah, ng mga taong nasaktan, na offend, di ba? Siguro sa mga ugali, siguro sa mga sinasabi, di ba? Hindi ko sinasabi na hindi nakaka-offend yung mga ugali minsan at mga sinasabi at ginagawa ng mga tao. Siyempre, nakaka-offend yun. Pero minsan, sobra-sobra yung offense na hindi na sila makalimot. To the point na hindi na sila makapagpatawad. At ang sinasabi nila, hindi, kung alam mo lang yung ginawa sa akin yan. Hindi, kung alam mo lang yung grace of God. Bakit bakit hindi na mapalambot yung puso mo, yung puso natin ng grace of God, di ba? Kung sakali lang. Kasi dahil dito, papangatwiran na natin yung bitterness eh. At magkukos yun ng trouble sa gitna ng mga kapatid. At pag nagkos yun ng trouble, itong taong bitter will defile many. Kasi may mga tao na wala naman silang issue, makakaalam ng issue. Wala naman silang, wala naman silang kinalaman, magkakaroon sila ng kinalaman. At minsan, yun na yung bulong-bulungan, yun na yung kwento-kwento on the side. Okay? At sabi niya dito, wag. Kasi isa lang yung magkaroon ng root of bitterness. Ang mahirap doon, sabi niya dyan, hindi siya makakaabot sa biyaya ng Panginoon. At hindi ito isang bagay na light. Di ba? Na hindi ka umabot sa biyaya ng God. Paano tayo masisave? Di ba? So, isave natin ito mga kapatid natin. Okay? Kung sakaling meron tayong alam na mga ganito, di ba, na mga kalagayan, if we love them, okay, shut them up. Shut them up. Wag natin, kung meron silang mga inilalapit sa atin na kung ano-ano, sabihin natin sa kanila, tara, shut up ka muna, tara puntahan natin yung tao na yun. Pag-usapan natin. Okay? Kasi madidefile ka, lalo na kapag kaibigan mo. Mawawala ka din sa tamang wisyo. Okay? Mawawala ka sa tamang judgment. Kasi, oo nga, no, kaibigan ko to ah. Di ba? So, hindi, tayo yung magmi-mediate kung sakali. I-root out natin yung mga bitterness, yung mga misunderstanding, i-connect natin yung mga taong disconnected kung sakali. Di ba? Kapag ginagawa natin yun, okay, natutulungan natin yung salvation ng isang tao tapos sa puproteksyon na natin yung health ng simbahan natin. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi magkakaroon ng ganito sa loob ng simbahan natin. Kasi habang dumadami yung mga tao, ang mga issues of relationships ay pwedeng mangyari din. Ang mga problems sa relationship ay pwedeng mangyari din. So, yun yung ating alagaan kung sakali. Okay? Yung health ng simbahan natin. So, walk uprightly, tapos hindi ka magiging pakialamero, magiging concern ka sa ibang mga kapatid natin kung sakali. Lalong-lalo na yung mga tinatawag nating close friends. Okay? So yung credibility ng simbahan, 'di ba, malalagay sa panganib kung sakali. At kapag wala ng kredibilidad yung simbahan natin, paano ka pa mag-witness, 'di ba? So kinakailangan talaga ng mabuting discipline yung simbahan natin. So sinasabi natin that the church is the pillar and the foundation of truth. Okay, so sinasabi natin 'yan. So morally, parang may authority yung simbahan, may moral authority yung simbahan. But if we tolerate yung alam nating mali, na hindi natin kinokorek, hindi natin sinasaway. Okay, so magkakaroon na ng pag ano, ah, pag-weak, nawi-weaken na yung ano natin, yung yung pundasyon ng sinasabi nating katotohanan natin. Okay, so yung testimony natin hindi na siya. Kasi pwede nilang sabihin sa mga nakakaalam, tingnan mo naman yung nangyayari sa simbahan niyo. Di ba? Maring hindi ikaw, pero pag nalaman nila, yun yung mangyayari doon. Okay, so
Yun nga, katulad ng sinasabi ni Paul kanina, di ba, doon sa First Corinthians chapter 5. Sa verse 2, sinasabi niya dito, you are arrogant. Sabi niya sa verse 2, 1 Corinthians 5 verse 2, you are arrogant, ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. Wala silang problema eh, yung iba. Isa lang yung merong problema. Kaya lang sinasabi ni Paul, dahil hindi niyo siya kinorek, dahil walang nagmamalasakit sa health ng simbahan, dahil walang nagmamalasakit sa kapakanan ng kabuuan na naapektuhan, sabi niya, you are arrogant. Proud kayo. Ito yung sinasabi niya. Gusto ba natin yun? Na meron tayong church na proud? Siyempre hindi. Diba? So, yun yung gagawin natin. Okay? So, tulungan natin yung mga kapatid natin maka-overcome. Tulungan natin yung mga kapatid natin. I-lead natin sila sa repentance. I-lead natin sila sa blood ni Jesus. I-lead natin sila sa dati, sa tama, sa matuwid, 'di ba? Sa mabuti na church discipline. Okay? Kasi aapektuhan nito. Hindi lamang yung ating credibility, yung ating testimony. So, katulad ng sinasabi ko kanina, okay? Mahalaga kasi yung holiness ng isa't isa sa atin. Okay, yung katwiran kung sakali. Sa 1 Peter 2 verse 12, sabi niya rito, keep your conduct among the Gentiles honorable. Ingatan ninyo yung pag-uugali, ingatan niyo yung testimony natin, di ba, sa mga hindi ligtas, di ba, mga Gentiles sila eh, di ba, na maging marangal yung ating pag-uugali at ating pamumuhay. Siyempre, hindi natin ginagawa ito just for the sake of them. Okay? Kundi sa pagpapakita natin ng mabuting conduct, napapangalagaan natin yung kredibilidad ng simbahan, yung mensahe ng simbahan na para sa kanila din. Otherwise, hindi sila maniniwala sa atin. So that, sabi niya, when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Sabi niya, upang kung sakali magsalita sila ng masama laban sa inyo, kung halimbawa, di ba? Kasi ganun yung mga hindi saved o kaya hindi nasa church o unbelievers, di ba? Maghahanap sila ng malimo. O kaya naman kapag meron silang nakitang gagawin na nila kaagad na issue yun. Pero sana, sabi niya, ang makikita nila yung good deeds mo. Na lahat ng ito parang gawa-gawa lang nila kung sakali. Di ba? Imahinasyon lang nila. At sa day of visitation, sa pagdating ni Jesus, i-glorify nila si God. Kasi bakit? Pinaparatangan ka nila, di ba? Sinasabihan ka nila ng kung ano-ano, nililabel ka nila ng kung ano-anong titulo, ng kung ano-anong mga pangalan at palayaw. Pero lahat ng yun ay mali. Dahil lang sa kanilang pagiging ungodly at evil sa heart. Kaya nila ginagawa yan. Gusto ka nila na maging kagaya nila. Sirain ka nila, di ba? Yun yung spirit na nandun sa kanila. Pero on the day that the Lord Jesus comes, lahat ng ito mukha parang tatawagin ni Lord sila sa harapan. At ang sabi niya, on the day of the visitation, dahil good deeds naman talaga yung nakikita nila sa'yo, they will glorify God. They will glorify God. So, yung hope natin to glorify God by walking uprightly, di ba? By loving holiness, etc. Not na nag-glorify si God, pero meron pang one last glorification of God. Hindi sa atin, hindi yung tayo yung mag-glorify sa Panginoon lang isang araw. They will glorify God. Pero on what basis? The Gentiles, the unbelievers, the sinners will glorify God kasi nakita nila yung church. Nakita nila yung Christian na naglakad. At nakakita sila ng good deeds. At on that basis, i-glorify nila yung Panginoon. So, di ba maganda? Di ba na yung pinangalagaan natin yung testimony, pinangalagaan natin yung ating paglalakad, iningatan natin, at kapag merong mali, tinatama natin. Kasi mag-glorify si God isang araw. Hindi natin lang, kundi ng mga hindi ligtas. So yung credibility, yung health, yung salvation, yung restoration. Kasi kapag alam nating maglakad ng maayos, alam ng mga kapatid natin yun kasi yun yung ating pinupoint out palagi, yun yung ating inugusto, yun yung nakikita nila, yun yung naririnig nila. Pag nawala sila sa paglalakad, makakabalik sila. Merong merong automatic, merong easy restoration for those na naglakad ng maayos.
Kasi alam na nila yung paglalakad ng maayos, therefore alam nila kapag hindi na sila naglalakad ng maayos or kapag nakikita nila yung paglalakad na maayos. So, yung pag-restore sa mga kapatid natin ay hindi na ganoon kahirap. Okay, so kapag alam mo yung salvation, repentance is automatic sa iyo. Lalo na kapag yung salvation sa iyo ay mahalaga. Yung relationship mo sa Panginoon ay mahalaga. So, ang restoration ay mahalaga. Okay? Kasi alam natin na yun yung babalikan natin. Yung church na mayroong disiplina o discipline na simbahan. So, isisik natin yung repentance. Katulad daw sinasabi sa mga Korinto kanina, di ba? Mayroong kapatid na ganito, tapos lahat sila mali na, di ba? So, kinakailangan siyang tanggalin para ayusin niya yung sarili niya, gawin niya yung nararapat. Sabi doon, ano sirain niya yung flesh na ano itinayo ni Satan. Pero later on, pinabalik siya eh. At maganda yung kwento kasi kung gusto niyo malaman, 2 Corinthians 2 verse 6 at onwards, yun yung pagpapabalik ni Paul sa kanya. Pero dapat alam natin kung paano mag-restore. Di ba? Kasi pag hindi mo alam mag-restore, mula doon sa pagbagsak, tapos pagbangon, pag hindi mo alam kung paano gawin yan sa sarili mo, never mo din yan maituturo sa iba. So, pwedeng nandito tayo sa loob ng simbahan, pwedeng meron tayong fellowship, pwedeng alam natin yung ah, mga ginagawa natin, babasa ng Bible, etc. Pero kapag yung pagbagsak at pagbangon hindi natin alam yung process, yun yung mahirap. Merong iba-ibang mga lugar sa Bible natin. Magbabasa lang ako ng tatlo para makita ninyo kung gaano kahalaga na ini-emphasize ng New Testament ito sa loob ng simbahan. Sa Galatians 6 verse 1, verse 2. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. So, nandito si Paul na ini-encourage niya yung kapatiran na sinasabi niya kapag mayroong mga nasinsay sa paglalakad, nahulog sa kamalian, di ba? Sabi niya yung mga taong spiritual. Ibig sabihin, being led by the Spirit. Okay, ibig sabihin sila ay naglalakad ng maayos, di ba? So, meron bang naglalakad ng maayos? Meron, kasi kung wala, hindi niya sasabihin na may mga spiritual na mga kapatid. So, ano yung mga spiritual na mga kapatid? Sila yung mga tao na hindi lamang nandyan palagi sa simbahan, kundi gustong-gusto nila yung Panginoon. Gustong-gusto nila yung simbahan. Gustong-gusto nila yung kapatiran. Gustong-gusto nila yung matuwid, yung tama, yung mabuti, etc. etc. At nalulungkot sila kapag hindi. Nalulungkot sila kapag hindi. Kapag ganun ka, meron kang leading ng Holy Spirit sa iyo. Kapag meron kang kagustuhan ng pagmamahal, kapayapaan, okay, kagalakan, etc., self-control, etc., yun yung bunga ng Spirit sa atin. Okay, so spiritual yung tawag sa taong ganito. At sabi niya, restore. I-restore mo yung kapatid mo kapag nakakita ka ng mga nawawala sa hulog o kaya nadidiskaril, di ba, sa paglalakad. Pero be gentle, sabi niya. At ingatan mo din yung sarili mo, baka ikaw din matempt, okay? O ikaw din bumagsak. Sa iba naman, siguro na temptation or sin, di ba? So ingatan mo din yung sarili mo. Hindi nangangahulugan na spiritual tayo ngayon ay babaliwalain mo na yung mag-ingat, pag-iingat. So mag-ingat ka pa rin. Pero sabi niya sa verse 2, bear one another's burdens, fulfill the law of Christ. The law of Christ, di ba? Under the law pa rin tayo, pero hindi na under the law of Moses, under the law of Jesus. At yung law na to ay binibear natin yung iba, yung burden nila. Hindi hindi ito yung parang compulsory na pagka save mo, ayan, magbuhat ka na ng buhat ng iba. Excuse me. Kasi kapag babasahin mo yung sumunod na mga verses, ang sinasabi din niya dito na yung burden ng tao ay buhatin niya, di ba? Yung paglalakad natin ay responsibilidad natin. Just like yung paglalakad ng bawat isa sa atin ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Pero kapag naglalakad tayo sa spiritual tayo, may concern tayo kapag yung iba ay
pumapalya, nabibigatan, may problema, etc. May concern tayo. Meron ka kaagad outreach. Okay, meron kang ganun na pakiramdam. Ito yung ito yung spiritual na tao. Di ba? Hindi lang yung umaaten siya, hindi lang yung nandyan siya palagi, hindi lang yung masaya siya sa sarili lang niya. Hindi. Meron siyang concern, meron siyang hindi lamang pagdamay, meron siyang kagustuhan na mawala yung sino mang tao na nasa kabigatan, na nasa mahirap na kalagayan o problema. Spiritual siya, di ba, na tao. At ipupulfill niya yung law ni Christ kung sakali. So, isa ito sa mga verses na sinasabi kong mahalaga, di ba, na sinasabi ng mga apostles. So, si Paul yan, sinasabi niya. Si James, sinasabi din niya to sa chapter 5, verse 19 to 20. Sabi niya sa James 5, 19 to 20, alam natin itong verses na to, sikat na sikat. If anyone among you, sabi niya, my brothers, wanders from the truth and someone brings him back. Kapag sino man sa inyo naligaw ulit mula sa katotohanan, tapos merong isa sa inyo, okay, na nagpabalik sa kanya, kinonvert niya ulit ito. Parang winitnessan mo ulit, pabalik. Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Sino mang nagpapabalik sa makasalanan, sabi niya, mula sa kanyang pagkaligaw, nagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan at nagtatakip ng maraming mga kasalanan. Hindi niya kino-cover up, okay, na para bang ah, pinagtatakpan, hindi. Kundi dinadala niya yung tao sa ah, sa kalagayan na mapapatawad siya, maliligtas siya ulit kung sakali. At paanong paraan yon? Dalhin natin siya kay Jesus. Yung turuan natin sila ulit na maniwala at magsisi. At dahil sa kamatayan ni Jesus Christ, yun yung totoong nagko-cover ng lahat ng kasalanan. Ang ibig sabihin ah, ng atonement o yung word na atonement sa Old Testament ay covering. Okay, ang atonement ay yun yung sacrifice lamb, di ba? So at si Jesus Christ yung ating lamb sacrifice, di ba? Yung Passover lamb natin. Siya yung Passover natin, siya yung atonement natin, siya yung covering ng mga kasalanan natin. So, anong ginagawa ng isang kapatid kapag nakakita siya ng kapatid na ganito? Okay, in the spirit of gentleness and meekness, hindi judgmental, kundi merciful, okay, gentle, di ba, na tutulungan niya itong tao na to. Kasi madalas kapag ganito itong mga kapatid, wala, magtatago na sila. O kaya naman, mawawala na lang sila, alis na lang sila. Panguli sa Jude chapter 1, kasi isang chapter lang naman yung Jude. So, sabi dito sa Jude chapter 1, verse 1, verse 22, and have mercy on those who doubt. So pagkatapos niyang sabihin sa verse 20 na, sige, mag-pray kayo sa Spirit, di ba? Inyong gawing matibay yung mga sarili ninyo sa inyong pananampalataya, sa pananampalataya. At ganoon din sa pag-ibig, sa pag-asa, etc. So faith, love, hope, yung sinasabi niya doon. Sabi niya dito sa verse 22, and, okay, sa mga nagpipray sa Spirit, sa mga matitibay sa pananampalataya, may pag-ibig, mayroong pag-asa. Sabi niya, have mercy on those who doubt. Huwag lang kayo yung matibay, huwag lang kayo yung malakas, huwag ka lang kayo yung mayroong kasiguraduhan ng kaligtasan. Kayo din ay mahabag sa mga may mga doubt, may mga duda. Kasi may mga kapatid na ganun eh. 'Di ba? Na pwedeng may mga kalagayang mahihirap na meron sila, may mga kalagayang ah, hindi nila inaasahan, may mga kalagayan na hindi nila ma-overcome. Eventually, hindi na sila makapaglakad sa pananampalataya. Naglalakad na sila sa anak pa ba ako ni Lord? Tanggap pa ba ako ni Lord? Ah, totoo kaya na Christian pa ako, etc., etc. Sabi niya, have mercy on those. Mahabag tayo sa kanila. Tapos sabi niya sa 23, save others. Okay, yung mga nagda-doubt sa gitna natin, save them by snatching them out of the fire. Kasi saan sila pupunta pag nag-doubt ka? Di ba? Eh, ang mga nabubuhay sa kaligtasan ay mabubuhay sa pananampalataya sa Hebrews chapter 10, di ba? 37, 38, 39 yata, sinasabi niya doon.
Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Susulong siya, magmamarcha siya pasulong. Hindi siya babalik. Kasi kapag siya ay babalik, sabi niya, hindi siya kalulugdan ko. Ang kaluluwa ko, sabi ni Jesus. O sabi ni God. So, saan siya babalik? Babalik siya saan? Wala namang mabuti na babalikan. Ang pananampalataya ay looking forward. Okay? Ang may pananampalataya matututo sa past. Pero yung pananampalataya niya ay didirect siya sa future. Magiging tiyak, magkakaroon ng substance yung hinihintay mo palang realidad na sa'yo. Kasi yun yung ibig sabihin ng substance. Ebidensya ng mga bagay na paparating ang pananampalataya. Yung mga paparating alam mong tiyak, totoo, tama, di ba? So, dadalhin natin sila doon. Tanggalin natin sila sa doubt. At sabi niya kasi, yung doubt, pabalik yun. Hindi yun sa dating buhay mo, pabalik yun sa paghatol. Kasi ang kaligtasan sa faith eh. Okay? Yung magpatuloy tayo. So yung pag bumalik tayo, wala na tayong babalikan doon. Tulad nung asawa ni Job. Ah, asawa ni ni Lot, sorry. Okay, so judge na yung yung past natin kung sakali. Okay? I-judge yung mga taong babalik sa dati. Yun yung sinasabi niya dito. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. So, nandito yung tatlong mga giants ng simbahan, di ba? Si Paul, si James, si Jude. Ito yung sinasabi nila na gawin. Okay, about restoration. Kasi merong restoration. Kahit na ano yung nangyari sa kapatid natin na nawala siya sa faith, nakagawa siya ng kasalanan, o kaya naman nagkaroon na siya ng doubt, pwede pa rin silang ma-restore. So makikita natin na ang responsibility ay ibinibigay sa atin, hindi kay Jesus mismo, sa atin. Pero dadalhin natin sila kay Jesus. Dadalhin natin sila sa katotohanan upang magligtas pa din tayo ng ligtas na. Kasi naligtas na itong mga to, kailangan pananaw natin, iligtas natin yung nasa labas. No, ililigtas din natin yung nasa loob. Sa apostasy, sa sin, sa sa atheism. Kasi may mga ganun din na mga tao na pwede pa rin ma-develop yun sa loob ng simbahan. Kapag unrepented yung mga kasalanan. Okay? Kapag hindi nababago yung mga gawi kung sakali. So, ano ang gagawin natin? Kapag yung mga issues ay alam natin, ipaliwanag natin sa kanila. Kapag hindi natin alam kung ano yung sasabihin, kung ano yung gagawin, i-refer natin sa mga mas nakakaalam. Kasi hindi mali. Okay? Hindi mali na gawin siya. Or kung ito ay personal, puntahan mo yung tao. Wag mong sasabihin sa kahit kanino na walang kinalaman. Pumunta ka doon kung gusto mong magreklamo, punta ka doon sa dapat pagreklamuhan kung sakali, di ba? So, pumunta ka doon, three-step yung sinasabi ni Jesus. Siguro alam natin 'to, hindi ko lang alam kung alam natin. Sa Matthew chapter 18, okay? Sa verse 15, 16, 17, tatlo yung sinasabi niyang step doon. Okay? Private correction. Pupuntahan mo para i-correct siya. Pupuntahan mo para pag-usapan ninyo yung issue ninyo or issue mo sa kanya. Okay? Kapag hindi pa rin niya tanggapin o kaya naman wala, hindi siya nagsisisip, magsama ka ng witness. Dalawa kayo. Magsama ka ng huwag lang kaibigan mo. Yung concern siya na maayos kayo. Concern siya na maayos yung may problema. Umaayos yung problema. Hindi yung kakarayin mo yung kaibigan mo lang. Tapos dahil kaibigan mo siya, baka mamaya pag, alam mo yun, yung magkapareho na kayo ng pananaw eh. Di ba? Kasi nakumbinsi mo na yung kaibigan mo. Hindi, pumunta ka doon kasama ng tao na concern na kung ano man yung mali, matigil. Kung ano man yung masama, ma-cut off. Kung ano man yung kasalanan, mawala. Kapag hindi pa rin, two or three witnesses. Kapag hindi pa rin, din, dalhin mo na that is sa church. Ito yung sinasabi niya sa church. Tell it to the church. Ang ginagawa kapag tell it to the church, yung mga leaders ng simbahan yung kumakastigo. Huwag niyong kakalimutan to.
yung three-step. Okay? Kapag mayroong mga issues between relationships, between brothers and sisters, ito yung dapat natin gawin. The goal is restoration palagi. Yan yung ibig sabihin nito. Hindi yung, na-justify ka, nasabi talaga na ikaw yung tama o totoo. Hindi gano'n. Nagsisave ka. Hindi lamang ng isang kaluluwa, nagsisave ka ng relationship. At ginagawa mo yung simbahan na maproteksyonan. Okay, kung sakali. So, maraming mga issues yung gusto nyo ba bang makinig? Gusto nyo ba? So, maraming mga issues sa New Testament, di ba? Isa lang yun yung sinabi ko kanina tungkol dun sa tao na na hindi nila kinorek tapos parang sa palagay nila okay lang. Pero sabi ni Paul, hindi nga yun nakikita sa mga Gentiles na kasalanan tapos okay lang sa inyo. Meron tayong pananaw na gano'n, hindi, kayang patawarin ni Lord yan. Pero do something para yung tao na yun, humingi siya ng tawad. Kasi kapag hindi pa rin siya, hindi niya nare-realize yun at hindi siya humingi ng tawad, hindi siya mapapatawad. Kahit na alam mo in theory, kayang patawarin ng Panginoon. Okay? Dapat ma-apply yun para mapatawad talaga. Mabago, malinis, di ba, mawala. So, sa 2 Corinthians chapter 2, dito, sumulat ulit si Paul. At part ng sulat niya dito is, pinababalik na niya yung nawala. Okay, yung itiniwalag sa 1 Corinthians 5 pala. Sorry. So kung magsisimula ka sa verses 6 hanggang 8, sabi niya dito, for such a one, dahil ang taong ganyan, sabi niya, this punishment by the majority is enough. Napanish na siya enough. So you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. Nagbabasa ako sa English Standard Version, ESV. So, sabi niya, patawarin siya, i-comfort siya, aliwin na siya. Bakit? Kasi enough na yun eh. Okay? Para hindi siya lamunin ng kalungkutan. Okay? Yung matinding kalungkutan. Sabi niya si Paul sa verse 8, so I beg you to reaffirm your love for him. Love him again. So, ito yung gusto kong i-emphasize sa atin. Okay? Kapag nakita natin yung repentant na tao, he deserves love. Kapag umabot na siya sa gano'n. Okay? So, sabi niya, confirm mo yung i-comfort mo na siya, i-forgive mo na siya, i-reaffirm mo yung love mo sa kanya. So, kinakailangan may magbago sa ating pakikitungo. Sa kahit sino pang tao yan na gumawa ng kahit ano. Di ba? Yun yung natin, paghandaan natin. Hindi lamang yung pagbabalik niya, yung pakiramdam natin. Yung niisip natin. Kasi pwedeng polluted pa rin siya ng mga ginawa in the past o nangyari in the past. Kasi yung sumunod na mga verses dito, mag-ingat kayo, sabi niya, kasi hindi tayo dapat ah, hindi tayo dapat hindi nakakaalam ng mga devices ni Satan. Yun yung sumusunod ng mga verses na sinasabi niya. Para bang pwedeng gamitin ni Satan yung unforgiveness natin. Pwedeng gamitin ni Satan yung alam mo yung nakatatak na para bang record nitong tao na to. Parang yung kapatid ng prodigal son. Ayaw na niya makipag-fellowship sa kapatid niya. Bakit? Kasi ganito yan, kasi ganyan yan, kasi ganyan yan. In, ano niya, nawaglit niya yung ipinagsasaya ng sambahayan, ng tatay. Nakabalik yan eh. Di ba, patayan dati, nabuhay siya ulit. Nawawala siya ngayon, nasumpungan na siya. Hindi niya pinagsasaya yun. At yun yung pinagsasaya natin sa salvation. Kasi we were once lost, but now found. Once dead, but now alive. Okay, so pareho lang tayo ng kaligtasan, pareho lang tayo ng pinagsasaya. Pero pwedeng matagal na tayo, hindi na tayo nagsasaya dito sa mga basic na ito ng kaligtasan. 'Di ba? Parang ayaw na natin makakita or hindi naman sa ayaw. Hindi na natin ginugusto na makakita na magre-repent para maramdaman ulit natin yung pakiramdam na yun, na joy. 'Di ba? 'Di ba? Kasi yun yung nangyayari, may joy yung heaven, may joy na spiritual. Eh.
kapag nangyayari ulit yan. At ang ibig sabihin ng repentance ay restoration or salvation siya. Salvation. So, mahalaga siya na maintindihan natin, na makita natin. Mahalaga na ano natin, na alagaan natin yung ating paglalakad, alagaan natin yung paglalakad ng iba. So, kung ikaw ay nakapagdala ng kapatid sa church, huwag mong iiwanan siya na siya na lang bahala, 'di ba? Hangga't maaari samahan mo talaga siya. May mga kapatid na gumagawa nito at praise the Lord sa mga kapatid na gumagawa nito. Inihahatid talaga nila yung mga nawitnessan nila, talagang pinupuntahan nila sa mga bahay, etc. Dapat ganun tayo ka-concern. Kasi bakit? Gusto nating masave talaga sila eh. Pero minsan, initial lang yung gusto natin. Gusto natin sila nilang gusto natin na makita silang mabaptize, makareceive ng Holy Spirit. And then, yun lang, wala na. Di ba? Magpatuloy yung kagustuhan na yun. Magpatuloy yung kagustuhan natin ng kaligtasan. Okay? At therefore, dahil gusto natin ng kaligtasan, maglalakad tayo ng maayos, tutulungan natin sila maglakad ng maayos. Kapag hindi tayo naglalakad ng maayos, dapat may tumutulong sa atin na maglakad ng maayos. Kapag hindi naglalakad ng maayos yung mga kakilala natin sa simbahan, dapat nandun tayo ready to help. Hindi lamang sa kanilang weaknesses, sa kanilang problems, sa kanilang trials, di ba? Sa kanilang doubts, even sa kanilang sins. Kasi nga, gusto natin ng kaligtasan. Kasi nga, pinananatili natin na protektado yung health ng simbahan. Kasi nga, gusto natin na yung kredibilidad natin intact at therefore magiging credible tayo at yung mga messages natin para sa kaligtasan din ng iba. Madami akong inilista dito na iba't ibang uri ng mga cases, 'di ba, na ikinukorek ni Apostle Paul. Hindi lang 'yon. Na ano na mga cases ng mga kapatid sa loob ng simbahan. Meron pang mga pagkakataon na sinasabi niya, huwag kayong makipag-fellowship sa kanila kasi nagdi-divide sila, 'di ba? Ano sila, nag-steer sila ng ano ng division, 'di ba? Mga gano'n. So tingnan natin yung mga may mga ibang mga paniniwala. Tapos ayaw nilang bitaw-bitawan yung kanilang maling paniniwala. At ang gagawin noon, um, i-divide niya yung simbahan. Sinasabi ko ito dahil nakita ko yung nangyayari dito. Okay, so I am learning much dito sa immediate na experience ng simbahan ng mga kapatid natin na nandito. Na pwedeng maulit dyan sa atin, okay naman hindi, dahil mag-iingat tayo. If anything, sharpen one another. Okay? Wisen one another. Make one another better. Kung sakali, yun yung effect na meron tayo sa isa't isa. Nagmamatter yun. Hanggat meron tayong chance na gawin siya, hanggat binibigyan tayo ng time ni Lord na gawin siya. Kapag nakita natin, sa palagay ko, ginugusto ni Lord na ikaw yung gagawa. Or magsasabi sa iba ng mga kalagayan at may tuwid siya kung sakali. So, kasi pwedeng magkaroon talaga ng problema sa loob. Pwedeng magkaroon ng problemang personal, relationship, na pwedeng makaapekto sa iba pa o kaya sa buong simbahan at eventually, katulad dito, ang nangyari sa kanila, division. At kaya nang mas mahalaga na lang mga tao, hindi na yung doctrine. Diba? Hindi na yung sinasabi ni Jesus, kundi yung kanilang mga ano na mga really relationship na ano na nabuo kung sakali. So sana ang pagkagusto natin is ngayon naglalakad tayo magkakasama, sana makatapos tayo magkakasama din. Okay? Kung yung isang tao winitisan mo, sana gusto mong makatapos siya ngayon sa dulo. At gagawin natin lahat yung pwede nating magawa kung sakali. So, matitrain tayo kasi itong godly training tungkol ito sa church discipline. Didiscipline mo yung sarili mo,
makakaya mo ding idisiplina yung iba. Pero kapag ginagawa natin siya, napapangalagaan natin yung health ng simbahan natin. Yun yung katulad ng ano nung sinasabi natin dun sa title, di ba? Ng ating pinag-uusapan ngayon na godly training. Kapag merong godly training, pinapahalagahan natin yung ano natin, yung ating mga paglalakad. At tatlo yung kanyang inaayos, tatlo yung kanyang um, ginagawang tiyak. Ginagawa niyang madali ang discipleship. Ginagawa niyang madali na yung ano yung pagtuturo kasi marami nang magtuturo kasi maraming concern, 'di ba, sa tamang paglalakad, sa dapat na paglalakad. Um, kapag may mga nawawala, nare-restore sila. Kapag merong nagkakamali, naitatama sila. Props sa mga tao na parang makakapal na magsalita sa ibang mga tao sa loob ng simbahan kasi kinakailangan natin ng makakapal. Minsan nahihiya tayo na dapat huwag. Okay? So, biblical discipline fosters restoration. Ini-encourage niya yung repentance kasi alam natin siyang ituro. Ini-encourage niya yung forgiveness, yung paghingi ng forgiveness kasi alam nating ituro. Di ba? Dahil on the basis of Jesus' death on the cross, yung grace ni God. Tapos it fuels ministry. Di ba? So, kasi gagawin niyang healthy yung simbahan at dahil healthy yung simbahan, magagawa niya yung dapat niyang gawin. Pag na pangalagaan yung sarili niya, tapos mag-minister sa labas. So, ito yung ano, ito yung church discipline. Hindi lamang siya pagtutuwid ng mga nagkamali, kundi pananatili sa tama, okay, na paglalakad at pamumuhay. Okay? Na na dapat sa bawat isa sa atin. At magpatuloy tayo na ganito. It facilitates discipleship, it fosters restoration, it fuels ministry. Pag-usapan nyo sana yung mga bagay-bagay na ito. Okay, so kasi madali tayong makalimot eh. Um, para hindi natin makalimutan basta-basta. Yung mga bagay na mahalaga. Parang basic lang siya. 'Di ba? Itong pinag-uusapan natin. Um, pero masyado siyang mahalaga in the light of what is happening here. Kasi pwede tayong mag-neglect, 'di ba, ng mga bagay-bagay na mahalaga at eventually sisirain niya yung ating effectivity. Hindi lamang sa ministry natin, sisirain niya yung effectivity ng simbahan natin in general. Okay, dahil hindi tayo nagiging responsible. Hindi lamang sa sarili natin, kundi sa mga kapatid natin. So, merong part 2 ito sa susunod pag-uusapan natin yung iba pa. Kasi madami akong isinusulat dito na sa palagay ko maganda na pag-usapan. I'm not saying, di ba, na may mga tao na ganito, pero merong hope palagi kahit may mga ganitong mga kalagayan. Okay? At sasabayan tayo, gagabayan tayo, tuturuan tayo ng Holy Spirit na sumasa atin kapag haakbang natin yung mga sarili natin, either sa repentance or leading others to repent. Okay? Or kung hindi man, okay, yung paglalakad ng maayos. Okay, mas lalong ano ka, tutulungan ka ng Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon. So yan yung first part nitong godly training na to, na yun yung ating ginagawa. Okay, sa ating paglalakad, okay naman sa ating ng maayos at sa ating pagbabalik sa paglalakad ng maayos kapag nawawala tayo sa paglalakad ng maayos. Meron po ba kayong mga question, mga kapatid, kung sakali? Mindfulness should be one of the lifestyle ng anak ni Lord. Sabi ni Ate Mais. For grade. God will always provide safety and support system sa kanyang katawan. Kan tayo sa mga taong kilos na sama tayo. Oo, sa movement tayo sumama. May mga movement yan sa loob ng simbahan. May mga movement na walang ginagawa. May mga ganon. Movement din yun eh. Kahit Kuya, yung patulong naman nilagay sa bag ko. ano ba yan, nilalagay mo sa bag mo, Ellie?
So, may question ba kayo mga kapatid? Meron pa tayong meron pa tayong 5 oras. Thank you ulit kina Pastor Joseph sa pagpapahiram nila ng Zoom nila. Okay mga kapatid, so anong gagawin natin? Tama si Ninyo, sabi niya, huwag tayong nonchalant. Hindi tayo nonchalant Christians. May mga pake. May mga pake tayo. Pagbati mula sa Western at Tabuk Saints. Kung hindi ako nagkakamali, Dean Joseph ay nandun sila sa Tabuk ngayon. Okay. Or pumunta na ba kayo doon din? O hindi pa? O papunta pa lang kayo? O nakarating na kayo? Ah, pumunta ba kayo sa Echage? So, anyways, meron pa bang mga nagsabi dito ng na hindi natin sabi ni MMJ Biosystems? If anyone is caught in any transgression, you are spiritual. Sinasabi ng Galatians 1 verses 1 kanina. Nung first step of restoration, ano lang, sa Matthew 18, puntahan mo yung verse 16 yata yun, to 18. Mag-usapan. Meron pa ba? Parang ganun din dito eh. Wala akong naririnig. Gusto niyo pa ba ng part 2? Kasi baka hindi kayo interesado dito sa Kasi baka may nare-rebuke dyan eh. Minsan may mga ganong talk, di ba nare-rebuke ka. Ayoko na, ouch. More daw, Sabi more, ni sabi ni Sis- Katz. More More. from Canada. Sabi ni Sister Katz. Dominic, sabi niya, if possible po, anonymous. Ask ko lang po what if you try to rebuke po but they don't want to listen. Should it be brought up? Oh, pwede yun. Pwede yun. In the hope of restoration at saka of change, di ba? Kasi ang repent o repentance ay change yan eh. Yung ibig sabihin niya. Pero, yun nga, kasi yun yung gusto natin. Minsan, di lang nila nakikita. Siguro, merong ways yan eh. Ah, may mga tinatawag silang conflict resolution, di ba yun? Merong win-win, merong win-loss, merong loss-loss, ganyan. Um, so paanong magiging win-win kung sakali kapag merong issue between two parties. Kapag merong misunderstanding, di ba? Kasi minsan kapag nagawan siya ng mali, niisip niya talaga may karapatan siya sa lahat. Di ba? So, kaya lang, yung umaayos, yung tawag nila yun sa barangay, yung tagahusay, yan. Yung mga tagahusay, dapat, sila, yun yung nasa isip nila, yun yung prayer nila, na maging win-win kung sakali, hindi maiisip nung isa na agrabyado siya, yung isa naman parang napabayaan. Lalo-lalo na yung nakagawa ng kasalanan kung mayroong nakagawa ng mali. Okay? Or yung guilty. Di ba? So, yun. Hindi lamang mag-ayos ng issues, hindi lamang mag-connect ulit ng mga disconnected na mga relationships, kundi makaramdam na natulungan talaga sila sa mga issues nila. Okay, so yun yung gusto natin na frame of mind kung sakali pag nangguhusay tayo. Tapos, mahirap kasi yun pag-rebuke, di ba? Mahirap yun. So siguro, kung kaya natin, sabihin lang natin sa kanila na, na nakita mo na ba sa ganitong paraan yung kalagayan? Or na-consider mo na ba yung ganito? Ganyan. Hindi yung ang kagad natin, ang banal kagad natin kasi ganyan ka masama ka talaga or whatever. Di ba? So, napag-aaralan siya. Okay, so
Hindi ko sinasabing maging pakialamero tayo sa mga kalagayan, sa mga kapatid, etc. para lang matuto tayo. Pero i-open natin yung mga sarili natin na mag-minister, makapag-minister. Actually, yan yung pinakamahirap na gawin, yung magpabate nung nung mga taong may misunderstanding. Hindi naman mahirap na mahirap. Kaya lang minsan kasi pwedeng yung isa ma-overwhelm siya nung anumang katulad ng sinasabi kanina, di ba? Ma-overwhelm ka nung pain, nung experience mo na negative at dahil doon hindi ka magiging open. Okay, hindi ka magiging open kung sakali. So, maging maingat sa pakikipag-usap, maging maingat sa approaches. Okay, so minsan bibigyan natin ng time pero huwag madaming time. Okay, lalong-lalo na kapag ang problema nauwi na sa sama ng loob na malalaki, mabibigat, malalalim. Kasi siyempre merong merong hindi mabuting resulta. Di ba? Kasi ang sinasabi palagi ng scriptures na mahirap gawin minsan is huwag lubugan yung galit mo ng araw. Si Pablo matalinghaga eh. Di ba? So, pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Huwag lubugan yung galit mo ng araw. Ibig sabihin, huwag patagalin. Hindi na nangangahulugan na dapat mamayang hapon wala na yung galit ko. Hindi naman ganun. Pero kung kaya, why not? Di ba? Pero ang ibig sabihin lang nun is wag kasi anger will turn into bitterness and then bitterness to hatred, unforgiveness, etc. And then, ang sinasabi niya, magbubukas ka na ng pinto, magbubukas ka na ng daan para kay Satan eventually. So, ibig sabihin, magkakaroon na siya ng advantage sa iyo kung sakali. So, have that in mind kapag pupunta tayo sa isang kalagayan na ganito um, yung kanilang situation or condition. So, merong dalawa sila na dapat mapaliwanagan natin. Okay. Yung isa, huwag manatili sa kung ano man yung grudge, manatili sa pain, etc. Kahit na alam mong painful or kahit sabihin yung grabing pain, etc. Pero sabihin pa rin natin na huwag manatili doon. Kasi merong mangyayari sa iyo na hindi maganda. Yung isa naman, kinakailangan din niyang malaman yung mali niya at kinakailangan niyang magbago o repent nga. Restoration sa both. Kasi anumang masama, sinisira niyan yung bawat isa. Magkaiba nga lang yung effect. So kapag may mga tao naman na sinasabihan na paulit-ulit, maraming pagkakataon, hindi pa rin kinukorek yung character, yung attitude. Tapos kapag kinakausap, kinakat off niya yung niya, yung kinakausap niya, di ba parang ganun yung ginagawa niya para hindi lang mapag-usapan. Elusive, di ba? Siyempre, iniiwasan niya, evasive lang siya. Um, ma Nakakalungkot kasi hindi lamang hindi siya maitutuwid. Hindi na siya iigi, hindi na siya bubuti. Hindi na siya magiging kung ano yung dapat siya maging kung sakali. Di ba? So, lalong-lalo na sa kalooban ng Panginoon. So, kawawa siya. In the end, kawawa siya. So, magta-try ka pa din. Kung hindi ka papakinggan, magsama ka. Di ba yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 18 kanina? So, magsama ka ng isa, dalawa, o kaya naman, dalhin mo na siya sa leader ng simbahan. At kapag kinausap na siya ng ilang beses, syempre, ano na yun, marami ng warnings na nasabi sa kanya. Um, Hindi magiging maganda yung kasasadlakan niya kung hindi siya susunod, kung hindi siya magiging kung dapat na ginagawa niya hindi niya gagawin kung sakali. So, ano ba yung mga nandito? Basahin ko lang po yung mga nandito. Ni- Hindi lang nakaatang sa leaders ang pag-correct sa mga kapatid. Bakas-bakas.
Tama. Oo, kasi hindi lang naman leaders yung ano yung pwedeng magsalita. Okay. G4 Part 2. Okay, sige. Nating tolerate ang sin. Kuyang paano pag suspicion lang pero walang solid evidence? Pag walang solid evidence, hindi ka pwedeng magkaroon ng conclusion. Di ba? Kasi dapat sa isang banda, beyond reasonable doubt kung sakali. Parang sa korte yan eh. Kaya nga, dun sa Matthew 18, sinasabi din ni Jesus two or three, di ba, ang witnesses. Kasi yun yung sa korte ng mga Hudyo dati, sa Old Testament, kahit sa Corinto, sinasabi niya sa Second Corinthians yun eh, na according sa dalawa o tatlo na witnesses, na pagtitibay yung anumang bagay. So, mahalaga sa kanila yung witnesses, two or three, para maging solid kung sakali. Para beyond suspicion. Pero kung wala, kahit na sa palagay natin, alam natin na totoo, ganyan, bahala siya, bahala yung tao na yun na kargo ng konsensya niya yun kung hindi, kung sakali, kung wala namang ebidensya, pero alam mong ano talaga nangyari sa kanya or nagawa niya kung sakali. Okay, so si Lord at siya yung ano, siya yung mag-uusap kung mananagot siya kay Lord pa rin. Okay. So, kung may mga ganun, okay, walang evidence na beyond suspicion kung sakali. Mas mabuti, sabi ni Pastor Ryan, yung maging sensitive sa mga bagay ni Lord at mahal mo yung katotohanan. Mas makikita mo ng malawak at yung approach ay magiging meaningful sa mga kapatid. Tama. Sabi ni Jeff Joanne, yung mga nawawala, nadadapaw na nalilihis, hindi nila ng pagmamalasakit, no sin but have care and compassion. Okay. That is restoration. O palaging yun yung gusto natin, mag-restore. Kasi nga, yun yung law of Christ, di ba kanina? Pag nakikita natin yung kapatid natin, kaya natin sila sa restoration. So tatlo yung mga apostles na nagsabi niyan. Actually, pang-apat si Jesus na nagsabi na kinakailangan responsibility natin to restore. Two-way ang reconciliation. What if the person is unwilling but still she attends the church? Mabuti na umatin sila ng simbahan. Pero kung hindi sila makikipag-reconcile, paano ka magsasaya? Kasi kapag hindi ka reconciled sa isang tao, may iiwasan ka eh. Pag nakita mo yun, wala na naman, sira yung araw mo. So, pupunta ka dun sa lugar na nasisira yung araw mo, eventually, ayaw mo nang pumunta. Kasi nandun siya eh. Di ba? O kaya, aalis ka sa mga groups, o aalis ka sa... Kasi yun yung gagawin sa atin nung ano eh, nung bitterness. Di ba? Para mawala yun, reconciliation talaga. Kung hindi, iiwas ka nang iiwas. Kasi wala na, hindi ka na uuwi. Kuyang, marami pa kaming questions pero sobrang late na. Sama pa yata pakiramdam mo. Medyo okay naman na. Lagi may benefit of the doubt, it is between him or her and the Lord. Tama. Basta, ano tayo? Sa restoration at kung yun yung heart natin, ilid natin sila palagi. Di ba? Na pag-isipan yung mas mabuti. Naniniwala ako na kapag nasabi natin yung mga bagay-bagay ng maayos, ayon dun sa kalooban ni Lord, sa katotohanan ng Panginoon, kahit yung Holy Spirit naman mag-ano pa rin, mag-witness sa kanila after matapos na yung usapan. Lumilit yung mundo ng taong may unreasonable na kaaway or di kabatid. Totoo yun. Kasi mawawala siya ng mawawalan siya ng ano. At saka ang mahirap niyan, baka, hindi ko alam kung totoo siya or nangyayari siya. Baka nakaka-mold tayo ng isang pag-uugali o response na eventually, yan na rin yung magiging responses natin sa iba. Kasi yun yung gagawin kang ganun nung kalagayan na ganun. So, bubuo siya ng panibagong ikaw. Okay? With regards to responses.
sa mga tao o kaya naman mga kalagayan, etc., etc. So yun yung ano, yun yung ano natin, yun yung ginagamot natin dito. Hindi lamang maayos yung mga kalagayan, kundi hindi lang maitama yung nagkamali, kundi kahit tayo na naapektuhan, ma-restore. So ang restoration is mutual sa isang banda. Okay, ang totoong forgiveness makes reconciliation easier. Tama yun, easier. Hindi siya automatic, hindi siya siguro easy, di ba? Pero yun nga yung dapat mong uunahin. Yung willingness mo to forgive. Yung willingness mo to reconcile. Kapag merong ganong pagnanasa, intention, desire, yun, mas madali na lang yung mga susunod na steps. Okay, so yun yung ano natin, yun yung objective natin sa pakikipag-usap. So if tayo ay nagkaroon ng opportunity at privilege, diba, honor na maghusay ng mga kalagayan, okay, yun yung ginagawa natin. Ang restoration ay both mutual siya. Um, hindi hindi natin siya makikita or hindi natin madidiscover yung yung kabuuan kung hindi sila magsasalita pareho. Kaya nga wag lang yung isa yung papakinggan natin, dapat dalawa para yung ano yung issues ay makita ng malinaw at ng buo. At then pwede tayo magkaroon ng ano, pwedeng magsimula yung restoration kung sakali yung process, 'di ba? Um, ano man yung ating sasabihin, nakabase siya doon sa nakalatag. Hmm. Paano kung paulit-ulit? O kaya nga, kung paulit-ulit yung mga nangyayaring gano'n, kaya kinakailangan gano'n din, paulit-ulit din yung gagawin mo. Kung kaya mo, di ba? Kung hindi, humingi ka ng tulong. Yun yung sabi ni Jesus, di ba? Nung nagtanong si Peter, paano kapag yung kapatid ay nagkasala ng 7 beses ba isang araw? Sabi ni Jesus, o di, basta nagsisisi siya, patawarin. Tapos eventually, inulit niya ulit. Di ba? 7 days, 7 times lang a day. Hindi. Sabi ni Jesus. So, parang yung perfect forgiveness is hanggat, parang yung forgiveness ni God sa atin. Hanggat kaya nating humingi ng tawad, patatawarin niya tayo. So, yun din yung ina-advise niya ni Paul sa atin, di ba? Sa Ephesians chapter 4, verse 31, 32. Ito bang time heals the wound or distance? Hindi nakakapag-heal yung time. Ang nakakapag-heal, yung healer, si Jesus. Okay, so, kaya nga lalapit tayo sa Kanya. Nagko-cover siya ng multitude of sins, pero siya din yung healer natin. Yung time, pwedeng makalimutan mo lang. O kaya naman, parang ano lang, ah, ang gagawin lang niya parang dahil matagal na, pwedeng na-cover na siya ng iba pang mga pangyayari at iba pang ganap, etc. Pero subukan mong makita mo siya ulit. Di ba? O kaya, may ganun tayo eh. Meron tayong ganung kakayahan. Di ba na ibalik lahat yung nakalipas. Makarinig ka nga lang ng kanta eh. Babalik lahat, pati yung pakiramdam, yung amoy, yung itsura, di ba? Makarinig ka lang ng tugtog lang yun. Di ba? Alam na alam mo kung ano yung nangyayari dahil sa tugtog na yan. So, ang healer si Jesus. I mean, make no mistake about it. Kaya nga, pupunta tayo kay Jesus. Kaya nga, yun din yung gagawin natin. I-usher natin sila sa healer, di ba? Sa restorer, sa forgiver, kung sakali. Yung savior natin. So, sabi ni Ate Maya, hindi, okay lang ako, Kuya Alex. Nakatulog ako kanina. Sinadya akong matulog kanina eh. Sa totoo lang, ang reconciliation is focused on rebuilding and repairing the relationship. And therefore, the church, di ba? Yung church yung makikinabang eventually. Okay, kasi tayo part ng simbahan. Dapat po pagkaroon ng learnings para hindi na ito maulit. Hirap din pag parating nasa cycle.
parang hindi makausad, makamove forward. Oo, mahirap. Mahirap siya. Ito ay trial sa both parties kung sakali. Diba? Pero tingnan natin na gano'n, trial siya na pwedeng i-overcome. Okay, pwedeng ipasa. Test siya na pwedeng ipasa. Hindi yung impossible. Kasi minsan tutuldukan ng iba. O, huwag nating tutuldukan. Yun lang yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing easy or right away. Okay, pero pwede, kaya. Kung sakali. Okay, may tulong naman kung sakali. So, yun. So, meron pa ba? Wala na, mga kapatid? So, makakapag-move forward ka na ba? Wala na. Ni Father Philip, arahan palagi ang nire-restore ay anak din ni Lord. Tama. How about yung story sa Numbers 14? Lan, mag-usap kaya tayo. Mag-usap tayo, Numbers 14. Ano yan, wedding ba yan, Numbers? Pag meron kayong mga personal na gusto nyong ikwento, pwede tayo mag-usap. Um, yung mga, sa Numbers 14, yung mga reklamador. Hmm. Numbers 14 naman kasi ilan eh. Haba eh. Ano ba yun? Yung pagpunta nila sa Promised Land? O ano ba yan? Usap tayo lang. Maganda sa restoration, may kasamang kainan. Tulad sa prodigals. Yung iba hindi makakalunok. Mawawalang gana yun. Di ba? Kaya hindi makakain. Anyways. So, usap-usap lang to Ano lang to, mga learnings ko lang to based dito sa mga kalagayan dito. Kasi very glaring sila eh. At dahil iba yung kultura, iba yung approach. At minsan, di ba? Sina-apply natin to the Jew, I become a Jew. Ang hirap. Kasi siyempre, ang alam mo lang, halukay Pilipino. Dito, hindi. Di ba? So, hindi siya madali. Oo, pinatay sila sa desert land. Pwede namang mangyari yun. Pero hanggat buhay sila, merong hope. So dahil makakausap pa rin yung mga kapatid, kaya nga hanggat pwede silang makausap, kausapin sila. Pero kapag hindi, di yun. Kaya sila ginadsa ni Lord, di ba? Kasi siguro alam ni Lord wala na silang chance na magbago. Pero kung buhay pa yung tao, at si Lord yung nagbibigay ng life. So baka sinasabi din ni Lord na may hope pa dito sa tao. Okay, sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far, si remove our transgressions from us. Ibig sabihin talagang covered. Ibig sabihin talagang wala na sa isip niya. Okay? Um, wala nang sin kapag pinatawad niya. Kaya ngayon yung maganda eh. Yun yung ano natin, objective natin. Okay. Bakit pa tayo napunta dyan? Sa, isang part lang yan ng pinag-usapan natin. Pero mahalaga lahat yun. So, hindi ko, nasa ano naman to eh, nasa Facebook, pwede nating ulit-ulitin. Kung sakali, yung mga leaders ng church dyan, lalong-lalo na, makakatulong po ito sa inyong counseling, makakatulong ito sa pagdidil ng mga issues ng mga members, kasi from time to time kinakailangan. Okay. Get rid of all bitterness, rage, and anger along with every form of malice. Be kind and passionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Totoo yan, Hash. Di ba? Ang dami niyang gagamutin kapag forgiving yung tao. Pero kapag hindi, mananatili yung ganyan. Bitterness, rage, anger, malice. Di ba? Kasi palagi mong pag-iisipan yung tao. Di ba? Lalo na kapag nagkamali siya ulit. So, yan yung sinasabi ni Jesus. Diba? Be kind, compassionate to one another, forgiving each other. Kaya ngayon, ito yung point. Mababago din yung tao. Hindi lang yung isa yung mababago pareho. Okay, magkaiba nga lang yung pagbabago nila. Okay? So, yun yung maganda. Kapag
nangyayari yung kalooban ni Lord ng reconciliation, restoration, salvation talaga. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-pray tayo muna. Okay, pray lang tayo. Brother Alex, i-close mo sa isang prayer kung nandyan ka pa.